Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapate natin. Ayan, so nagpakain lang ng kalapate. Yung kasama natin, yung partner natin, si Sir SBH. Ayan. So bali naaktuhan natin at magbibideo tayo habang naglalaba. At naglalaba tayo kasi ngayon ng mga damit natin. Ayan. Nasingit lang tayo sa pagbibideo ng kalapate. So ito yung dalawang bago kong kuha, dalawang pares. Hindi naman dalawang pares, bali isa't kalahati. Bali apat kasi ang nakuha natin ng Homer ngayon. Ano, pumuputok yung ilong. Ayan. Dalawang Homer. Bali tatlong Homer yung nakakuha natin. Ito yung isang Homer, yung Choco. Ayan, natatakpan kasi nung classic racing Homer natin. Pero hindi lang pumutok yung ilong nito, itong hen natin. Lahi nga niya, classic racing Homer. Yung mga kapatid niya na barako sa atin, puro putok-putok nga yung ilong. So kung nanonood kayo o matagal na kayo nakasuporta sa akin, meron tayong page na Kalapate ni Hansen. Meron tayong mga kalapate doon, yung mga video natin na anak nga nung bali kapatid nito, yung nung checkered na yan. Putok-putok nga yung ilong. So kapatid niyo yun, yung kung makikita nyo o titingnan nyo yung mga reels natin sa Facebook page natin, Kalapate ni Hansen. So baka kasi sabihin ng iba, sinasabi ko na classic racing Homer pero maliit yung ilong. Pero sa mga babae, mga kabi, malaki na yung ilong niyan. Ayan. So hindi lang siya yung katulad talaga ng mga Homer na nakasanayan nyo. Ayan, mga katulad yan. Sa totoo lang, meron pang mas malaking mga ilong na kalapate o Homer dito. Ayan, so kumbaga ano to, classic racing Homer, talagang saktong-sakto to yung yung choco natin, yung tatlong kuha natin na to. Ayan, maganda kasi hindi sila yung matangkad na kalapate na talagang alam mong galing sa carrier o yung mga Iskandaron. Yung mga carrier kasi saka Iskandaron, mga kabi, medyo malalaki din yung ilong niyan, lalo na yung carrier, pinakamalaki yan, putok-putok yung ilong niya na parang popcorn, na parang utak na yung itsura. So, yan yung kadalasan talaga na lahi na ginagawa nila na pang Homer nga. Pero meron kasing mga lahi talaga yung Homer, mga kabi. Ayan. Yan yung mga Homer natin. Nahawak ngayon. Eto, pinaris ko kasi nga, nagpa-project nga tayo ng classic racing Homer, mga kabi. Ayan. So, ito, nagkasakit ata tong isang Homer natin na bata. Yung anak nga nung dalawa na to, ayan. Yung dalawang Homer natin na yan, nakakuha nga natin. May previous na nga na isa yan. So nagkasakit nga lang, na-stress siguro, nagkasalmonella siguro to. Ayan, nabubugbog pa yan. Bago lang kasi. Kaya binubugbog siguro yan, nai-stress. Tapos ito yung anak ng Homer natin na lalaki na kulay puti. Ayan. So nakita nyo, kaya may puti na tayo rito. Andyan na sila, bata lang yan, young bird. Mag-iisang buwan siguro, isang buwan sakto to. Yan. Dalawang puti yan, mga kabi. Yan. So baka kunin ko yung isang Homer pa na inaalok sa atin. Kaso bata pa rin yung mga kabi. Siguro mga 2 hanggang 3 buwan pa bago natin magamit yun. Gusto ko nga kasi na magkaroon tayo ng classic racing Homer. Baka i-cross ko sa super set winner natin na barako. Babae kasi yun, mga kabi, talagang borga. Kaso medyo malaking kalapati kasi yun, mga kabi. So mag-iipon tayo ng mga Homer at puro Homer muna yung binibreed natin. Tapos pasulput-sulput tayo ng binibreed niya. Eto nga, mga kabi, yung dalawa natin na panglaban, dalawang pares sa panglaban, binibreed ko na nga yan dito. Ayan, sa panglaban natin na yan. Ang problema lang, wala pa nga, ayaw pa mag-itlog. So siguro dahil bata pa tong mga kak natin, eto, magkapatid kasi yan, 3 months, 4 months old pa lang siguro to, eto. Ayan. So makakabuo naman na siguro. Kaso syempre, bata pa. Saka yung ano natin, first time kasi nito sana, kung sakali, magkapatid din yan, yung pinagpares natin. Magkapatid sa magkapatid. Magkapatid na barako yung isa, tas isa, magkapatid na babae. Ito, mas matanda yung babae. 1 taon na to mahigit, 1 taon siguro, saka 1 buwan. Itong dalawang hen natin, yan. Yan. 1 taon na yan. So, kumbaga, kalakasan at saka kumbaga, breeding age na talaga. Yan. So, ayaw pa nila mag-itlog. Hindi pa nakakapag-itlog, mga kabi.
Kaso nagkasakit yung isa natin eh, no? Gagalingin natin, sayang kasi. Baka kasi mabaog na tong kak natin. May edad na kasi tong kak natin na to, mga kabi, yung na-acquire natin. May edad na, siguro mga ilang pisaan na lang yung magagawa natin dito. Kailangan sulitin natin. Makapagpalabas tayo dito sa hen natin na to na malaki ilong. Para sakto, mas malaki ilong. Ito kasi babae, baka babae to, ayun. Wala, makakuha tayo ng mga kak siguro, blue bar, ayun. Sayang to, kung sakali, kung mamamatay. So check natin mamaya yan, mga kabi. Titingnan natin kung may butche. Pagka walang butche, mga kabi, gagamutin na natin. Sayang kasi baka hindi maagapan. Sayang yung pinambili natin. Kahit na previous lang yan. Susunod na video, papakita ko nga sa inyo kung gaano kalaki ilong. At kumbaga close up natin yung video natin. Hindi tayo makapag-close up kasi ng video ngayon eh. Ayan, papyaw. So, hindi sila ganong sanay kumain ngayon, mga kabi, nanibago sa pagkain ng kalapate natin. Quality. Sa quality to sa mga homer, mga kabi. Primera klase to. Pero depende sa nag-aalaga ng homer. Gusto kasi nung iba yung talagang parang utak na yung ilong. Ito, semi-utak pa lang yung ilong na ito. No? Nakita nyo siguro. Semi-utak na. Pero sa katawan kasi, para sa akin, ito, yung mga talaga nagkakarera ng kalapate. Primera klase to. Ayan. Yung ganyang itsura na ano sila, hindi sila malaking kalapate na kala mo, kumbaga mahaba yung leeg, mahaba yung bias. So hindi sila yung ganun, kumbaga parang pangkarerang kalapate na yung sukat nila. Ayan. Katulad nito, ayan. Ganito din, pahalos parehas sila ng katawan, mga kabi, ayan, oh. Hindi mahaba yung paa at yung bias nga, saka yung leeg. So kadalasan kasi makikita nyo sa around Manila, lalo na yung mga nangungulekta ng kalapate o ng homer, medyo mahaba nga o malalaking ibon. So ito, maliliit na ibon lang to na talagang malaki ilong. Ayan, kaya masasabi ko talaga na pagka talagang collector ka ng homer nung araw o yung mga 1990s kid, talagang magugustuhan mo to. Ayan, kumbaga primera klase yan. Pinaris natin dito. So sana mag-anak ng Borga, kasi Borga yung classic racing homer yung nanay na itong hen natin eh. Ayan, malaki ilong na ito kumpara sa mga kalapati natin dito. Ayan, ayan, pansinin nyo. Ayan, hen. Ayan, barako yan. Mas malaki pa ilong ng hen natin na ito kumpara dito sa barako na to. Ayan, ayan, barako rin yan. Pero kung nung siguro mga 2000, yung mga nag-aalaga, mga 1990s nga, yung mga kids ng 1990s, ang tawag dyan, racing. So hindi yung sobrang laki na ilong, sakto lang yung ilong, medyo malaki. Ayan. So pasok siya sa racing o semi-homer. Meron kasing mga ganun, mga kabi. Nung nag-aalaga kami nung kabataan namin, ang tawag sa kalapate, ang pinakamaliit nga ilong, native, Tagalog. Susunod doon, mistiso. Susunod, semi-racing, yung medyo malaki ilong, racing. Pagkatapos ng racing, may semi-homer pa bago mag-homer. Ang pinakamalaki nga ilong talaga nun sa amin, yung carrier. Yun ang pinakamalaki talaga, kumbaga peak sa pinakamalaki ilong, carrier. Pero sa mga talagang nangungulekta nga ng malalaki ilong, ano lang yan, racing to homer talaga ang batayan namin sa pag-aalaga ng kalapate, kung para makita kung maganda yung kalapate. Kasi hindi naman uso dati nun yung karera talaga ng kalapate. Yan. Nauso yung mga ganyan yung ilong na talagang lumalayo ng hagis. Pero dati talaga palakihan ng ilong ng kalapate na talagang rumoronda. Yung carrier kasi, mga kabi, yung puro na carrier, gabubong lang yan. Pag lumipad yun, rumoronda naman, kaso hindi siya ganun kataas. Gabubong lang, mga kabi, siguro hanggang 2 bubong yung pinakamataas na lipad ng kalapate. Tapos yung isa pang mga malalaking ilong mga Scandaron. Yung barb din, mga kabi, sabi ko sa video, maliit yung ilong. Hindi maliit yung ilong, bali maliit yung tuka. Kasi parang yun para mga pigeon owl din. Medyo mahaba yung tuka nila sa pigeon owl.
yung mga barb nga mga kabi, pero yung ilong nun malaki rin, pumuputok din yung puro kasi meron na kasing mga barb nun na kumbaga semi barb lang yung tawag, kumbaga hindi ganun kalaki o hindi ganun kapuro yung pagka barb nila. Ayan, parang ganyan yung mga itsura. Kaso medyo naka UP kasi yung tukanon mga kabi, yung mga barb niya. Hindi katulad nito mga yung purong barb na talagang maliit din yung ano nun tukanon, tapos medyo naka UP nga. Para mga oriental fowl. Oriental owl pala. Fowl tuloy, parang naging manok tuloy. Ayan.